Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs, mga timbahay! Itaas ang kamay, iwagayway! Eto na naman ang inyong si Kaka, kumakaway! Kung gusto nyo ng magandang buhay, aba, di kayo nagkamali ng pagtambay! Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, Kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan! Two fingers, two fingers, two fingers, two fingers. Diyos ko, eto sila, kuya. Walang kamalay-malay, bigla na lang sumakap ilang buhay. Kaya mga te, hindi dapat tayo pakampante. Dapat carry din nating ipagtanggol ang sarili. Kaya nga, Logalogs, meron kami sa inyong ipapakilala. Tuturuan tayo ng self-defense nila, kuya. Walang iba kundi ang nag-iisang Tricking Philippines na bongga. O, sa atin yan, ha? We are Tricking Philippines! Ganun pala ang atake. Wala dapat arte. Pero Logalogs, itong Tricking Philippines ay mas kilala sa martial arts tricking. Bago sa pandinig, tara na't i-research natin yarn. In origins ng martial arts tricks or tricking, martial arts, which is yung mga self-defense at combat forms. So, yung traditional forms, chop, punch, move in a recognized traditional form. Then, sa US, nag-open siya ng mga creative at open forms categories. So, traditional movements, self-expression, you mix it up. May halo pang music, so parang may So self-expression. yung modern martial art and yung traditional, technically, iba-ibang martial arts siya. So, ang Taekwondo is under that spectrum. So kapag pinag-combine yung natutunan lahat ng Taekwondo, combined with the weaponry and such, magiging martial arts tricking talaga siya. Gina bang magsasample sina Coach Dian? Yahoo! Years old lang naman ang pinakabata sa kanila. Sa larangang ito'y hataw na hataw siya. Hindi niyo pwedeng bastahin. Abay, pang-champion lang naman ang kanyang galing. Yung mga nasalihan ko na po na martial arts tricking related na competitions ay nung last year po sa Tagaytay National Kickboxing Championships where I earned 3 gold medals in 3 different categories. Kasama rin natin si Senior Males Musical Forms Champion. Iba ang hatid ng tricking sa kanyang life, kaya grabe din ang kanyang dedication. Ang nadulot sa akin ng martial arts tricking, basically changed my life since I have ADHD. It helps me to focus on everything that I do. And also, siguro, masasabi ko, in many times, na pagtanggol ko rin yung sarili ko in using this. Paalala lang, Logalogs, ang martial arts tricking ay hindi basta-basta. Kailangan mong magpa-help sa expert tulad nila para iwas bali na buto-buto at sakit sa ulo. O siya, Tricking Philippines, tuloy lang sa pagsipa.
Huwag tumigil hanggat di napapatumba ang harang sa pagkamit ng adhiga. Masasaan pat mas lalaganap din ang larangang ito sa malawak na dako. For sure, marami pang ibang susubok nito at magiging palong-palo. Swipe left, swipe right. Ang hirap na naman talagang hanapin si Mr. Right. Kaya nga naman ang iba, todo effort para makahanap ng jowa. Pero ang others, ayun, tanggap na ang pagiging matandang dalaga o binata. Pero what if may ways na to feel the kilig to the core? At last, you are officially single, no more. It's complicated nga naman ang paghahanap kay the one. Kaya nga naman entrada ang dating coach na legit pangmalakasan. Hello, Galogs! I'm Dating Coach V, US Certified Matchmaker. I welcome you to Single Events Manila! Nagsimula ang Singles Events Manila kay Dating Coach V, ang maging official cupido ng mga ayaw ng maging team sa Wii. It all started as laro-laro lang. It was just a passion project. It was just a hobby. Hanggang nakita ko na, wow, we are helping Filipinos create families. So sabi ko, why not events? Samahan pa natin ng coaching para mas maging magaling sila sa dating. So after 5 years of organizing singles events, ang dami na naming nakitang marriages, relationship. So sabi ko, I want to do this professionally. So right now, I'm the first and only US certified Filipina matchmaker operating in the Philippines. Saturday ay SEM Day para sa mga single. Time to release the stress at makimingle. Actually, nahanap ko ang Singles Events Manila through Facebook. So far, it's really fun because yung mga activities, it will help you enhance your social skills and also your communication with other gender. Ganun. Yung avenue niya na nagkikita kayo in person, iba pa rin sa online, no? Kaya I choose to be a member here. Safe tayo kasi mga kasama natin dito, all are professionals. Another reason yun bakit highly recommendable si Singles Event Manila. I think I enjoyed it a lot, especially yung mga activities nila iba-iba. And then you get also to meet a lot of people, different people. And then ayun, hopefully I can find someone here also. All fun and games to get to know each other. Walang sapilitan o kung ano man, the goal is to laugh together. Meron kaming common ground. Parang everyone is looking for love. Yun siya. Na parang nakikipag-usap ko lang sa friends, ganun. Marami sa kanilang ilang taon ng single dahil sa kabisihan sa karir at samot-saring stress sa life na nakakagigil. Too late man para sa ilan ay nananatili silang hoping to find the one ika nga na forever makakapiling. Marami mang online dating apps ay mas pinili nilang magpatulong kay Coach V. Easier at safer way nga raw para iwas bogus at scam with professional help mga tip. So marami talagang naloloko online kasi unang-una, especially kapag sad and lonely ka, tapos deprived ka pa sa social connection, talagang mafo-fall ka sa mga scam. That's why, in Singles Events Manila, sinashower namin yung mga tao ng social connection, education, we teach about ano yung mga different scams, we do workshops also kasi my personal mission is to put forth yung unahin yung education sa dating, love, and relationship. Kasi mas magiging successful tayo sa relationship natin if we use a little bit of insight from science kesa puro puso lang. Proven and tested ang SEM. Marami nang nagpatunay. Mga dating hoping, ngayon mga happily married na. Oh my! Narito naman ang payo ni Coach V sa hopeless na to find love. So it's very normal to lose hope in finding love because nabe-burn out tayo, lalo na kapag go, dating app, labas, date, without even strategizing. So kapag na-burn out ka, my general advice is to take a step back, mag-salon ka, magpa-beauty ka, self-love ka muna, tapos pag-feeling mo confident ka na naman, arriba, wag kang mag-give up. Because, according to Dr. Terry Orbuch, she's also one of the forerunners na nag-aaral ng Science of Love. Sabi niya, those people who find love are those people who does not give up on love. So, hindi ka lang makakahanap ng love kapag nag-give up ka. Pero as long as laban lang, take care of yourself, improve yourself, be an asset, you will find love. Kahit 75 years old ka pa.
Talagang love moves in mysterious ways, ika nga. Huwag mamadaliin dahil dadating ito ng kusa. Pero Logalogs, galaw-galaw din dapat. Mahalin ang sarili ng higit pa sa sapat. Para when the right one comes along, ready ka na to be in a healthy relationship where you belong. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imadyogan na yan, imadyogan na yan, imadyogan na yan. Oh, unang ratsyada pa lamang yan ng mga kwentong ating pagsasaluhan. At eto pa mga susunod na kwento, imarites na at tutukan ito. Ang mga Noipi basta usaping pagkain, Gian sa inain. At sa tulong ng social media, Diyos me, ang dami nang bumibida. Kaya't maya-maya nga may nagte-trending bigla. Ginawa lang ang bonding ang pagkain ng kalat, kabi-kabila. Aba, Logalogs, kung gusto nyo ng kakaiba, dito sa Malolos, Bulacan, may pambato sila. Hindi ito basta-basta. For sure, magugulantang ka. Exotic food lang naman ang kanilang binebenta. Logalogs! Ako nga pala si Palakakoy ng Malolos. Ito nga pala yung mga eksotikong paninda. Itong si Madama Aiko, ang siya palang may pakala, hindi man pinalad sa unang negosyong laman ng baka. Ang kanyang exotic food ay umaarangkada. Sa bawat mamimili, ang kanyang paninda ay agaw eksena. Naisipan po kasi namin magbenta ng exotic food dahil nga po hindi po nag-click yung una naming business. Yun po yung laman loob ng baka. So, naisipan po namin ng asawa ko na magtinda ng ganitong paninda na kakaiba sa Bancheto, sa Convention Malolos. So, nakakita po kami sa Pampanga ng chicha worm. So, nakarepack po yun eh. So, tinry po namin nung unang araw. Tapos po, nung nag-click po yun, halos isang oras lang naubos yung binili naming... Maraming napapalingon, marami ring napapatanong. Like, pwede pala yun? Abay, yes na yes para sa timpla nilang the best. Nakakatakot man sa paningin, subalit mapapaulit ka raw ng kain. Walang aftertaste, kaya for sure mong lulunukin. At tsak, hahanap-hanapin. Logalogs, kung duda ka dyan, pues, ang masay try nating pasagutin. Sarap siya. Kala ko sa umpisa parang parang siyempre kadiri kasi nga exotic. Pero pag tinikman, masarap. Itong si Kuya takot na takot sa umpisa. Pero pagkatikim, nakuha pang dumalawa. Pag dininan mo lang po parang maano ka. Kasi po mga worm po pero masarap po. Good. Oh, pak! Si Ateng maganda. Nasarapan din sa lasa. Bongga! Ba't po ganun yung texture? Pwede po ba to like crunchy lang? Like isang bite lang po? Hindi pala siya masama. Lasang cheese, masarap po. Ano lang, parang ganun lang. Ay, ayoko no black. Thank you po. Ang totoo yan, ang dami pala nilang nagulat sa lasa. Ayoko. Hindi ako makain yan. Medyo weird, pero masarap. Napakasarap! Mas malasa yung cricket. Cricket mo to? Masarap din po, malutong. Malinamnam po. Matamis po, di po lasang ganito, di lasang uod. Malutong po. Luko, trip na nila. Mukha mang sa una, mapapabalik ka ng iyong sikmura dahil sa hindi kaakit-akit nitong itsura. Pero Logalogs, mapapabalik ka talaga sa taglay nitong lasa. O siya, kung takam ka na, abay, makilafangs na ng exotic food sa kanila. Wala mo ng arte-arte. Mag-aladora muna tayo sa pag-explore, ha? Masarap ang feeling ng marami ang nagmamahal, gumagabay, nag-aaruga, at nangangaral ng walang humpay.
Maliban sa magulang, ibang klase raw ang pagmamahal ng mga lolo't lola. Lalo na pag pinaulanan ka ng pasinghot na halik at yakap na talagang nagmamarka. Well, for sure, mapapayakap ka sa kanila pag napanood mo ang next nating istorya. Featuring ang lolo ng madla na bumibida ngayon sa social media. Alog-alogs mga apo. Ako si Lolo Peps. Ako ay 88 taong gulang na. Mas bata kaysa sa dinosaurs, ano? Meet Lolo Peps, ang virtual lolo ng Madlang Nation, kasama ang whole squad na to inspire ang mission. Mamaya ka na tumambay dito sa TikTok. Pumasok ka muna sa school. Kakaaliw, kaya di lang si Lolo Peps ang pinagkakaguluhan. Oh, ayan ka na naman. Magpo-post ka na naman. Imbis na pag-usapan ninyo, post ka ng post. Kaya kayo nag-aaway eh. Maging ang kanyang mga apo na hatid ay inspirasyon for everyone. Sometimes si Lolo Peps chillin lang sa kanyang duyan. Sometimes maangas na ready sa rakrakan. Very techy si Lolo, dawang dut-dut lang sa kanyang telepono para raw kahit saang sulok ng Sokmed, mabisita siya ng kanyang mga virtual apo. Maging sa pag-e-exercise, di niya pinalagpas. Well, ito ang una niyang tip bago ka pumaspas. Ang unang step sa pag-exercise ay bitawan ng cellphone. Halika na. Samahan mo ang lolong mag-exercise. Nagsimula ang misyon ni Lolo Peps noong pandemya. Ito raw kasi ang panahon kung saan maraming tao ang nanghina. Maraming tao noon ang gusto ng sumuko dahil sa pandemya. Mas naging litaw na rin sa internet ang mental health issues ng mga tao. Kaya sinubukan ko lang na mag-post ng mga magagaan at simpleng paalala. Hindi naman ako naghangad na masolusyonan yung problema nila, pero yun bang makabawas man lang sa bigat ng loob nila, mabalik mo kahit saglit yung ngiti sa mukha nila, kontento na ako. Samot-sari ang hinaing, kanya-kanyang sumbong. Si Lolo Peps daw kasi ang sandalan sa tuwing inuulan sila ng konsumisyon. Katulad na lang ni Jed, natutok sa mga video ng virtual lolo. Naalala niya raw kasi rito ang kanyang lolo na yumao. Every time na napapadaan ako sa TikTok, nanonood ako kay Lolo Peps kasi halos yung mga video niya it reminds me of my lolo. Ang bigat sa pakiramdam kasi minsan yung mga payo ng lolo ko dati naalala ko sa mga sinasabi ni Lolo Peps. Dahil sa TikTok na content ni Lolo Peps patuloy akong lumalaban. Kaya't si Lolo Peps may paalala sa mga apong nangungulila. Alam nyo, nasa puso't isip ninyo ang mga alaala nila. At mananatili lang yun kung paulit-ulit niyong pipiliing mabuhay. Mahirap ang magpaalam sa mga taong naging parte ng ating pagkatao, mga taong walang katumbasang pagmamahal na mula sa kanilang puso. At sa mundong tuso na walang kasiguraduhan ng hangganan, tumahan sa kanilang alaala na mananatili sa puso magpakailanman. Alam kong nahihirapan ka na ngayon sa daming hamon na pasan, di makatawid sa buhay mo. Lagi mong tatandaan, meron kang sinimulan bago pa nariyan mga harang na dumuduro sa'yo. Mga dayo sa nararanasan mo, di nila alam kung gaano karaming ulap ang tutumba sa luha mo. Ikaw lang ang tanging may karapatan sa manibela mo. Kaya mo, o kaya mo, kaya mo. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, ima-logan na yan, ima-logan na yan, ima-logan na yan.
Isa ang basketball sa mga sikat na laro sa Pinas, kaya naman basta may bola at ring, hindi nila ito pinalalagpas. Sa larangan na ito, Noy P. mahuhusay sa bawat tira at pasa, 3 points ang kumpiyansa. Kagaya ni Edgardo, pogi for short, sa paglalaro ng basketball, siya raw ay determinado. Sa edad na 13, aktibo na raw siyang naglalaro, dribble at shoot sa ring, bawat galaw niya ay praktisado. Hello Kalogs! I'm Edgardo Chavez, ang wheelchair basketball player ng San Mateo, Rizal. Nang dahil sa isang insidente, pangarap niya bilang basketball player ay naisang tabi. Nagkaroon ng synovial sarcoma sa edad na 15 at naputol ang kanyang kaliwang binti. Grabe din po kasi ng pinagdaanan ko before po ako mapunta sa wheelchair basketball. Yung napagdaanan ko po, nagkaroon po ako ng cancer, then na-amputate po yung leg ko. Parang yun po yung mga ginawa kong motivation sa sarili ko na kaya ko pala kahit po PWD ako. Hindi ako basta tumitigil, hindi po ako basta sumuko. Na parang yung downfall ko po nung mga time na yun, ngayon po yung nagbo-boost po sa akin lalo na para po mas mag-excel po dito sa sport na to. Never say die ang mantra ni Bagets, kaya kahit mahirap, tinuloy ang pangarap makashoot ng tres. Together with his wheelchair, nakahanap din siya ng new family that treats him fair. Sa kabila ng kanyang disability, nabigyan siya ng opportunity upang ipakita ang kanyang capability at maging miyembro ng Philippine Wheelchair Basketball Team noong January. Bongga! Yung dating nararamdaman nila na wala na silang silbi, ngayon nababago dahil dun sa dahil sa national team. Alam nyo, meron kami mga players na dating sundalo na naputulan sa gera. Tapos meron namang cancer survivors, merong na-aksidente, merong natamaan ng ligaw na bala. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nagkaroon siya ng pagkakataon itaas ang bandera ng bayan dahil sa kanyang pagpupursigi at pagsusumikap, nakamit din niya ang kanyang pangarap. Kaya Logalogs, hindi na namin ito pinalagpas. Sinawahan namin siya sa kanyang training. Pogi, show us your moves and gilas! Wheelchair basketball, tagumpay ay tanan. Ikaw, Pogi, isa kang bayani ng inspirasyon ng bayan. Kaya Logalogs, huwag natin siyang maliitin dahil isa lang naman ang kanyang mithin, ang makapagbigay pugay sa Pilipinas sa kabila ng sakit na kanilang dinaranas. Wala naman pong masamang itry. Kumbaga, you only live once nga lang po and kailangan talaga, syempre, ito rin yung talaga makapagpatulong sa'yo na hindi ka lang ganyan, hindi ka lang PWD lang, na wag sila mawawalan ng pag-asa kahit anong downfall pa maranasan nila, physically or mentally. One thing is, yung pagiging tapat sa kanila kung ano yung kaya nilang gawin at ano yung hindi nila kayang gawin. Treat them like anyone else. Treat them like regular athletes, not to treat them lang as a para-athlete. So yun yung lagi kong sinasabi. Hindi tayo, walang distinction, walang pagkakaiba ang para-athlete at ang yung regular na athlete natin. Ang pag-abot sa minimithi ay hindi madali ha. Minsan ay mintis, minsan ay daplis ang tira. Pero habang may tsansa, sana'y manaigang kumpiyansa. At sa susunod na hap, tabladong kalabang takot, with tambak na pag-asa. Nagsilabasan na mga liga for the nation. Kaya naman sa loob ng court, hindi lang ang mga basketball players ang laman, pati na rin ang iba't ibang kwentong puno ng kalokohan at katatawanan.
Kung ang iba'y para sa bola nagsasalpukan, sila naman tiyak nagbabantagulan sa pagandahan. Wow! Taray! Ito namang si ate, game na game sa pagiging muse. Kaya kahit madapa, tuloy ang rampa with a poise. Sabi nga ni Pia Wurstback, confidently beautiful with a tapilok. Este with a heart. Sa basketball, need ang team effort. Kaya namang communication is better sa ganitong klaseng sport. Pero ang team na ito, swabe ang mga galaw. Akala mo, Boston Celtics ang move sa sobrang mamaw. Hanep! Ang liga talaga ay for all. Kaya mga kapatid natin from LGBTQIA+ community, hindi magpapahuli pagdating sa basketball. Kung mayroong kasiyahan, tsak, mayroon ding rambulan. Sa tuwing may liga, away sa barangay, hindi mawawala. Oo, awat na! Bukod sa mga players, bida rin sa liga ang mga referee. Hindi lang sila sa pagtawag ng foul magaling, pati sa pagpapasikat, hindi sila papahuli. Dahil itong si Kuya, mana Spider-Man kung tumambling. Iba-iba man ang ganap natin tuwing liga, may papakita pa rin sana natin ang tunay nitong presensya, ang pagkakabuklod ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng sports na kinagigiliwan ng bayan. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga Mars at Tol, abangan ang ating mga fresh new episodes tuwing Sabado, 6:15 PM sa ating Weekend Eyeball. Muli ako ang iyong pabansang patagal umay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Mark Logan na yan, sa kamanaro Mark Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama, sa mga kwentong merong weta at malulutong. Pumasa ng iyak na ating mabubusong, balikan na papanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa telebisyon. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kamanaro Mark Logan na yan, gusto mong mapanood Mark Logan na yan, Mark Logan na yan, Mark Logan na yan. Anong mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kamanaro Mark Logan na yan, gusto mong mapanood Mark Logan na yan.